Recommendation at desisyon ng Blue Ribbon Committee ni Senator Ping Lacson, suportado ng majority ng mga senador. Kahit pa kapwa senador ang inirekomenda na kasuhan dahil sa pagkakasangkot sa graft and corruption. Na bago man ang lingwahe na gagamitin sa pagrekomenda, hindi po mawawala sa rekomendasyon sina Senador Escudero, Villanueva at Estrada. Tinayak na po ni Senator Ping Lacson, irerekomenda nilang kasuhan ang tatlo at hindi yan mawawala sa committee report. Kahit na anong sabihin ng ibang mga senador na kaalyado. Kasi ang kanilang pinagbabasihan ay yun daw pong lumabas sa mga public hearing sa mga nakaraan. Okay? So parang magkakasubukan dito. Yung paninindigan ni Ping Lacson, kahit sino panagutin, yan ay policy ng Pangulong Marcos from day one. Kasuhan ang may ebidensya, ipakulong ang lahat kahit sino. Walang pipiliin. At yan hong recommendation na yan ng Blue Ribbon Committee ang pinagbabasihan din. Isa lang sa mga pinagbabasihan sa mga malversation of public fund cases at plunder against Estrada, Villanueva at Escudero. Alam natin na galit at hindi tatanggapin niya ng grupo ni Alan Cayetano, yung minority group. Hindi nila tatanggapin na yung kailang kasamahan ay makasuhan at makulong. Pero hindi naman ho patitinag ang Executive Department na gawin ang kailang dapat gawin, lalo na ang Ombudsman. Kasi mandato ng Ombudsman mag-imbestiga at magpakulong sa mga di umani corrupt government official. Ang trabaho ng Blue Ribbon Committee ay in aid of legislation, gumawa ng batas, magrekomenda sa mga kasong administratibo at criminal cases after ng kanilang hearing. Kaya kahit anong pag-iingay, kahit anong pagharang ng gagawin ng minority o mas kilalang pro-Duterte Senador, hindi mapipigilan ang Senado at ang Blue Ribbon Committee. Yan po yung aking nakikita sa kasalukuyang sitwasyon. Ano ang inyong masasabi yan? Samantala, mayroon na namang nabubuhay-buhay, mayroon namang recycle na mga akusasyon at ebidensya umano. Ang mga anti-Marcos, lalo na yung Makabayan Black. At ang impormasyon ay galing daw doon sa congressman na gusto magbakasyon ng 6 na buwan na si Congressman Libiste. Sinasabi kasi ni Tino ng Makabayan Black na natalo doon sa impeachment laban kay Pangulong Marcos. 39 ang congressman sa Committee on Justice ang nagbasura at 284 na mga congressman ang officialing final na nagbasura sa plenaryo sa rekomendasyon ng Committee on Justice na dismissal sa kaso ni impeachment ni President Marcos Jr. Pero ngayon, meron namang sinasabi sila, meron daw resibo. Ayan yun. Bakit noong kayo mag-file, hindi nyo sinasabing meron kayong ganyan? Ngayong ma-dismiss ang kaso, sasabihin nyo meron, ay di gamitin nyo sa next year kung gusto nyo mag-file ulit ng another impeachment. Ngayon wala na. Labag na sa rules at batas kung merong magpapile ng impeachment laban kay Pangulong Marcos kasi 1 impeachment per year. So sa February ng 2027, kung gusto niyo mag-file, pwede ulit. Pero kailang kampanya na yan, mag-e-eleksyon na, wala na. So publicity na lang, paninira na lang, o maaaring gimmick na lang, hindi makamove on ang Makabayan Black kasi natalo. 284 vote in favor of resolution dismissal 8 lang yung against, 4 yung nag-abstain. So, kapiranggot. Parang ang nag-against lang yung endorser na 3 at mayroong nadagdag na 5. Masyadong murder, masyadong maliit na sektor yung tumutol doon sa dismissal. Tapos nung matalo kayo, ito at meron kayong nihirit ngayong bago ebidensya. Tapos na yung impeachment. Ano ito? For my opinion, publicity na lang. Hindi ako spokesman ng gobyerno, hindi ako taga-gobyerno. Kahit nasa gobyerno, pag corrupt, ini-expose ko. Kahit sino kapag may
pagpapatunay ay ating ibinabalita. Hindi tayo namimili. Okay? Pero dito, nagkulang ang Makabayan Black, ngayon ay nag-iingay na naman. At siyempre, tuwan-tuwa dyan yung mga anti-Marcos na mga Duterte supporters kasi yun ang gustong-gusto nila na merong magamit na materyales against Marcos kasi wala na silang materyales. Paulit-ulit na lang yung people power, powerless. Resign, motorcade resign, ala rin. Impeachment, wala rin. Wala na. Wala nang argumento, wala nang ebidensya, wala nang materyales para labanan at sirain ang gobyerno. Yung issue ng kidnapping kay Duterte, bangag si Pangulong Marcos, corrupt ang Pangulong Marcos, lahat dismiss sa Committee on Justice at maging sa plenaryo. So wala na. Basta tulad ng sinabi ko sa nakaraan, ang paghanda na lang, tayong lahat ay entitled dyan, eleksyon sa 2028. Ihalal natin ang makapagtutuloy ng paninindigan laban sa korupsyon at panindigan ng West Philippine Sea. Yun ang kailangan natin. Yung kakampi ng China, kumakampi sa China, kumakampi sa illegal na gawain, hindi yan dapat maging pangulo ng bansa. Dahil nakakahiya yan sa international community at magiging kawawa ang mahihirap. Magiging kawawa ang mga Pilipino. Pag ang presidente na uupo ay walang gagawin kung hindi maghigante at maghabol sa mga taong sa tingin nila ay nakalaban nila. Walang kakwenta-kwentang plataforma yon. Ang dapat gustong maging presidente ay malawak ang kaalaman, national, pang-international conference, pang-international open forum, pang-international na dialogue. Yun ang kailangan natin na qualification. Hindi pwede yung parang pan-local lang. Hindi malaman kung paano sasagot. Mahirap yun. Kayaya tayo. Ang taas pa naman ng expectation at paghanga ng international community sa mga Pilipino. Matatalino, magagaling ang Pilipino. Tapos ang gusto ng iba ay maglagay ng presidenteng hindi alam kung anong gagawin. Abay, saan nyo naman ilalagay ang ating bansa? Huwag pong ganun. Magsakripisyo sa tamang panahon, iboto natin at ilagay natin sa posisyon yung kayang manindigan para sa nakakarami. Hindi yung paghihiganti lang. Ayun, di ba? Yun eh. Kung sino man yun, alam na ninyo. Okay? At kung sino man yung matalino, may prinsipyo, magaling, kapapakinabangan, dahil may tunay na malasakit sa bayan, yun ay ating aalamin. At sama-sama nating tutulungan para manalo sa susunod na halalan. Hindi po malayo ang 2028. Malapit na yan. Next year nga, kampanya na eh. Di ba? Itong buong taon 2026 na lang ang talagang seryosong trabaho. Next year, puro politika na yan, maniwala kayo sa akin.